Kapatid, wait lang. May gusto lang ako itanong sa'yo. Kasi may mga tao na nagsasabi about dun sa pagkain na kung iniipis daw ba, bakit daw ako nandun? Kung akala ko daw ba malinis. Nung time kasi na yun, guys, clear ko lang, wala kasi ako na nandun sa condo. Bang bahay si Ate Marie. Oo. At sa mga totoong sumusuporta ng Toro family kasi, hindi natin kailangan na-explain kasi alam nila yung history, alam nila kung ano nangyari, ba't tayo magkasama sa bahay. oo. Diba? Ganun siya. So, hindi naman mo pwedeng ganyan yung eksena. At saka si Be, usapan na namin, siya talaga asikaso dahil siya nagpresenta. Oo. At hindi lang yung kapatid, bakit daw ikaw malalason or makapapakain ng panis kung naamoy mo daw? Siyempre may pang-amoy ka daw, ganito ganyan. Ba't mo daw kinain? Dahil kasi ang nangyari kasi sa akin nun, lagi kasi akong puyat, mga besi ko. Sa dami ng iniintindi ko dito sa bahay, lagi akong puyat. So, meron talaga akong gamot dahil nga na-hospital ako ng sunod-sunod at nakita niyo sa vlogs ko. Na-vlog ko yan, na-hospital talaga ako dahil nga sakit ko sa sikmura. Ang nangyari nun, minsan umaga na ako nakatulog 7, tapos bigla ako may gamot ng 8. So, inom ako ng gamot, tapos makaka-idip ulit ako. Tapos, after 1 hour, kailangan kong kumain. So, si Be ang naka-assign doon dahil trabaho niya sa akin yun, na siya isa pagkain dahil again, siya nga nagpresenta. So, pagkagising mo, kailangan mo agad kumain. Oh my God, 1 hour na pala. Bawal kasi sumobra ng 1 hour yun eh. Kailangan agad-agad. Alam mo, kagising mo wala ka ulit. Naka 1/4 mo na, pagka ganun mo, oh my God, iba yung lasa. Ganun kasi ako eh. Alam mo, sa dami ng mga, again, kung supporter ka ng Toro family, alam nyo na sobrang bilis ko po talaga kumain. As in, ako yung pinakamabilis kumain dito. Kasi parang feeling ko waste of time pa nag-iinarte pa ako kumain. Ganun, so mabilis talaga ako. At sa lahat ng nakakakilala sa akin, mula noon, elementary, high school friends, hanggang sa, eto na nagtrabaho na ako, lahat po kilala ako na mabilis po ako kumain. So pagkakain ko doon ko na-realize ng, mali yung pagkain. May mali, which is ako, at alam din ng mga tao, buong pamilya ko, at alam lang lahat na nagsusuporta sa akin ng vlogs ko na hindi po ako nagluluto. So, minsan, hindi ako marunong mamalengke. Hindi din ako marunong na kung ito ba ay panis na o okay pa o papunta na sa panis o nabubulok. Ganun. Medyo ko sa pagkain. Wala kayong makikitang vlog ko na nagluluto ako. Na nagtatry ako. Siguro magprito, ganyan. Minsan kung pag kailangan para kay Teronia, noodles, hotdog. Pero yung other than that, magmamarinate, ganyan. Wala po akong alam sa ganyan. Kasi ang nasa utak ko talaga, ang ginagawa ko, puro trabaho. So, hindi talaga ako nag-aanong pagkain. At saka kinuha mo si Aviona para doon actually. Para doon. Kasi ang assistant ko talaga sa Aviona. So, ang nangyari kasi, hindi ko alam kung paano may sa pagkain. Minsan talaga, at saka yung sa pang-amoy, yung nangyari kasi, may lagnat ako. Diba, may sipon ako. So, wala talaga akong pang-amoy that time. Yung dati naman, napainom niya ako ng panis na buko. Sabi ko, akin na yan, be. Sabi niya, ito tayo, binigay niya sa akin. Pagka gano'n ko, diretso lagok ko na, putang ina, panis, nalunok ko na. Tapos one time naman, okay naman kami. Then, parang lang ako tinopak. Hindi ako pala punta sa kusina, kung makapansin nyo. Bihira mo nyo ako makita nag-vlog sa kusina. So, napunta ako ng kusina kasi parang gusto ko lang i-check kung malinis ba. Kasi minsan, tamad sila maglinis. So, chinek ko, doon ko nakita na, ba't ganito yung mga saging ko tsaka yung mga saba? Sabi ko, ba't puro ipis? Tapos sinanong ko, si Benon, sabi ko kay Be, ba't ganito yung mga saging tsaka saba ko? Sabi niya ganun, yun na kasi pwede sa akin pagkain mga besi ko, saging, saba, black rice, at tsaka chicken na, tsaka fish na in-air fry. So, pag-check ko doon, ba't ganito to? Ang sabi ko, ba't hindi mo ilagay sa ref para hindi ipisin? Ang sabi niya, kasi pag lalagay sa ref, madaling mapanis marami siya bumili. Sabi ko, una, dapat hindi na lang maraming binibili. Pangalawa, di ba mas okay na mabulok dun sa ref kesa hinayaan mo na sa labas, talagang puro ipis siya mga besi ko. Tapos sabi ko, nakita mong puro ipis, hinahawi niya lang pala, tapos kukunin niya, ibibigay niya sa akin. Tapos kinakain ko. Ganun siya. Kaya medyo malala talaga yung mga naging kasalanan sa akin ni Be. Tapos yung huli niyang napakain sa akin is yung, bukod sa mali ng bigay ng gamot, hindi lang, sa ibang tao din mo, matik na siya magkamay ng bigay ng gamot. Ano nangyari? Yung huli niya napakain sa akin, bulok na chicken. Walang amoy yun, as in, minarinig niya ng 1 week mahigit. Tapos pagkagano ko, pagkagising ko, kinain ko mabilis, 1/4 na nakakain ko. Oh my God, sabi ko, ba't parang dilaw yung chicken? Mali. Sobrang, tsaka ako na nalasahan. Kasi hindi naman agad paggising mo na kumain ka, di ba? Ganon. At hindi mo din naman kailangan i-check pa dahil expected mo, kaibigan mo, mahal ka ng tao hindi ka papakain ng panis o ng bulok. Hindi mo expected yung ganun. So, yun siya. Nagkaroon din ako ng food poisoning. Yun din yun. Isa rin yun. At alam nyo, 'yun, last year na vlog ko din yun. Yun din ako. Hospital din ako. Dahil doon.
That is not under my watch. Kaya nga, sinasabi nila sa akin, gumulo daw kasi since nung umano ako. Magulo na nga, kaya nga ako bumalik eh. Sobra. Kailangan ko talaga siya dito sa bahay. Kasi ang kapatid ko, check niya yung pagkain ko eh. Kasi guys, wala namang problema magkaroon ng kasalanan sa akin. Kahit na ano pa yan, malaki maliit. Pero mahirap kasi pag pinupunteriya ka sa health mo, which is ang sakit ko nga po at binablog ko at pinapanood nyo, yung sa sikmura ko. Sensitive na po yung sikmura ko. Pinapakain pa ako ng panis, bulok, iniipis. Talagang ano talaga. Mahirap. Tsaka ano syempre, yung bayad sa ospital, hindi mo naman pinapa-shoulder. Pero still, sa mga taong galit sa akin, wala naman akong pakialam sa inyo. Sige lang. Ako, doon lang ako sa, isipin mo ganun ginawa sa akin ni Be, pero nandito pa rin si Be sa bahay. Huwag sana mangyari sa family nila. Ewan ko lang, siguro kung sila talaga, pinaalis na nila, pero hindi ka nga nagpaalis eh. Marami na nag-question sa akin, bakit si Be pa rin ay assistant ko. Yun namang vlog ko eh. Gusto ko lang din naman din talagang, sino bang ano nyo ngayon? Masyado nilang personal pinapalaki. So ito, nasasabi namin yung totoong dahilan. Pero bukod pa doon, andahin pa po naging kasalanan sa akin ni Be. Pero dahil mahal ko yun. At alam ko naman na may room pa for change, for improvement. Nandito pa rin siya sa amin. Pero recently kasi nag-decide siya na parang gusto niya mag-solo. Binibigay ko sa kanya, kaso ayaw naman niya umalis. Oo. So, binibigay ko sa kanya, gusto mo naman. Siya mismo. Siya mismo ang gusto mo umalis after all. Kasi after yung paggawa ng ilong, gusto niya nang umalis ka agad. Ako, go lang ako sa kanya sa ganon. Kahit hindi pa siya nakakabawi sa akin. Hindi sa utang na loob eh. May trabaho siya dito. So, biglang kung kailan ako, alam niyo naman, busy na ako sa fab, nag-review kung kailan, ako. hindi, parang nakakaano lang sa part na, kung kailan ka gumanda, hala, gusto mo nang magsulo. Biglang gusto niya na magsulo. Binibigay ko naman kay Beyon, kaso nga lang. Masakit sa part natin lahat yun bilang pamilya. Ako hindi nga ako nagdadramay. Basta ako, pag may tao kasi mawawala sa buhay ko, hindi kawalan. Ako ang kawalan sa inyo kasi grabe ako talaga magmahal. Ganun na lang nasa utak ko. Wala na akong time for drama sa ganyan. Kaya, yun, kung gusto niyo umalis, sabi ko, Bebo, pwede ka na mag-impake, pwede ka na umalis, maintindihan namin. Siya naman ang may ayaw. Siya naman ang naisip daw niya. Pero siya rin naman ang humingi kasi ng kalayaan. Umingi siya ng kalayaan. So, binibigay ko sa kanya, biglang ayaw niya. Kasi ano daw, Nakonsensya siya. Nakonsensya. Siguro nga. Pero hindi, ang sabi niya kasi, ano ibibigay ko sa family ko? Pag nawala siya sa akin. Ayun wala na. siyang trabaho. Kaya Saan nga. siya makakahanap maging assistant siya ng... Tapos ginawa niya sa iba yun, ewan ko na lang. Oo. Hindi siya na ganun kataas na sahod na ibibigay niya sa family niya. Tsaka yung mga bullshit niya mga yan, support ka namin, umalis ka na lang dyan. Ulul, pag nag-YouTube yun, ewan ko lang kung talagang panoorin niyo talaga. Kayo mga misaltarin yung iba dito, pero hindi naman talaga sumusupport. Oo, ganun nga. Oh, hindi ka pala. Ano, sige, sabihin mo na. Tida, wala ka pang ginagawa, binabas ka na. O, diba? Ano nga yan? Wala lang. Gusto ko lang i-ano sa inyo. Bye!